Ayan. Mega love shoutout sa magandang gabi sa ating lahat. Yung. At syempre, lagi naman natin pabungad yan. Pakiklik naman po muna guys ng tamsak na sa ganun isuwak naman sa panlasa ng YouTube. At pagka maganda ang ating views, mas sinisipag po tayo mag-upload. Pero yun na, mini-maintain ko naman 2 upload araw-araw. Kumbaga sa trabaho, regular yung pasok natin, ayan. Umaga at gabi ang aking upload. Minsan, pagka sinisipag, pwede po natin gawin 3. Ito na. Anong nangyari? Pwedeng magdalawang topic tayo. Isa kay Arjin. At isa kay Madam. Yung aking reaction ng kanina. Isa kay Buntis. Yeah. Sino sila? Yung mga basher, or kung meron man nagsasabi sa'yo na ikaw ay di umano, ayon sa iyong kwento, na di umano may anak ka, na 2, 3, 4, 2, 3, 4, ayon sa iyong kwento, di umano may nagsasabi na ang anak mo daw ay 2, 3, 4, 2, 3, 4. Diba? Yun ang kwento mo, Buntis. Sino yung mga basher na yan para paliwanagan mo? Para ipakilala mo yung sarili mo sa mga basher. Pinalagahan mo yung mga basher. Di umano nga ay ayon sa iyong kwento, di umano ay sinasabi ay 2, 3, 4 ang iyong anak. So ibig sabihin, kung meron man nga nagsasabi ng ganun, ibig sabihin nun ay big deal sa'yo. So, nagpapaliwanag ka sa kanila. Wow, aswerte naman ang mga basher na to. Sino ba yung mga nagsabi dyan? Na di umano ay si Buntis ay 2, 3, 4 daw ang anak. Sino ba yon? Yun. No. Panoorin nyo yung aking isang video. Ito, maayos sa mga reaction, guys. Opinion ko lang to. Ang akin lang. Ikaw naman ay sabihin na nating professional or may aral at sa tingin ko hindi ka papatol basta-basta sa mga basher. Para sa akin, ignore mo yan. Ignore mo yung mga sinasabi ng mga tao sa'yo. Hindi mo kailangan mag-explain. So dito lumalabas na yung mga sinasabi ng tao sa'yo ay ay big deal sa'yo. At ito na nga at hindi mo lubos maisip na ganun na lang yung mga binibitawang salita nila, kaya ikaw ay nakakapagtudo paliwanag. Wow. Bilib pa rin ako, hanga pa rin ako sa ibang asawa ng mga sikat na charity vlogger na talagang kahit sila ay nagbablog pero malinis, walang issue at hindi nagtatapik ng negative. Isipin ninyo, no? Kung tutuusin, kung personal vlog, personal mo lang ang iyong ikikwento, ang iyong sasabihin. Personal. Magpakilala ka na ikaw ito. Ikaw iyon. Pero no need mo sabihin na sinasabi nila 2, 3, 4 daw ang aking anak. Sinasabi nila ako daw ay retokada. Negative. Wag mong sagutin yung negative. Wag mo reaksyonan yung negative. Wag mo pansinin yung negative. Wag mong i-entertain yung negative. Kasi negative. So ano mangyayari doon? Sa comment section, negative din. Magkakaroon doon ng bashing. Merong mga basher na nangbaba sa mga basher. Diba? So tinatapik mo, tinatalakay mo is negative na di umano sabi nila, ako daw ay retokada, di umano sabi nila, 2, 3, 4 daw ang aking anak. Negative ang iyong topic. Diba? So, ibig sabihin na titrigger ka. Kung sino man yung nagsasabi nun, kung may mga nambabas man sa iyo. So, ibig sabihin, pinapanood mo. Ibig sabihin, nagbabasa ka ng mga komento ng ibang tao. At dyan, ayun na nga, hindi mo lubos na maisip na ganun yung sinasabi mo na di umano sinasabi nga nila ay 2, 3 di umano, 4 di umano, ang iyong anak at di umano retokada ka. Negative ang topic. Bilib pa din ako sa ibang mga asawa ng mga charity vlogger na kahit nga sila ay nagbablog, sabi ko nga kanina, kahit sila ay nagbablog, talagang maganda ang takbo ng kanilang channel. At wala kang makikitang butas. Wala kang masisilip sa kanila. Sa mga misis ng mga charity vlogger. Ano po, hindi ako magbibigkas ng pangalan kung sino mga asawa na mga charity vlogger na talagang napaka-professional ng datingan at gagalangin. Di ba? Hindi ko naman sinabi na hindi gagalangin. Ibig ko sabihin, itong yung mga asawa ng mga sikat na charity vlogger, talagang iba yung dating. Hindi sila pumapatol sa mga negative comment, sa mga negative na sinasabi ng ibang tao. Di ba? Di ba? Napakaganda. Sinara mo na anak. Hindi sila nakikinig doon. Hindi nila pinapansin yun. Ignore nila yun. So tayo ikaw naman ay sabihin natin ang iyong content is personal. So focus ka sa personal na buhay mo. Focus ka doon. Ipakilala mo kung ano ka.
Hinunid mo banggitin yung sinasabi ng mga tao against sa'yo. Sige, correct nyo. Mali ba ako? I-correct nyo ko. Bakit mo tinatopic yun? Or, sige, sinagot mo lang. So, ibig sabihin, sinagot mo. So, ibig sabihin, ini-entertain mo yung mga taong nagsasabi sa'yo ng hindi maganda. So, para ano? Sino sila? Para pagpaliwanagan mo. Ignore. Kasi doon, sa tingin mo ba, magkakaroon ng tawag ito, ng closure. Alam mo na yun kung ano yung mga issue before. Kasi, kung bakit ka nasabihan na di umano ay 2, 3 ang anak, ano ang dahilan? Ano ang sanhi? Ano ang pinagmula? Bakit may mga tao nagsasalita ng ganun sa'yo? O, umpisahan, babalik tayo sa umpisa. Kaya ka nasabihan, dahil ganito, dahil ganito, dahil ganyan, dahil ganun. So, nadamay ka. Dahil kay ganito, nadamay ka lang. Yung galit kay ganito, nagalit na din sa'yo. So, babalikan pa ba natin? Hindi dapat. Itapik yung negative. Magpakilala ka as ikaw. Ikaw. Pero no need mong sabihin yung sinasabi ng, sabi ng 2, 3 daw anak ko. Sa bagay, kiniklear mo, binibigyan mo linaw. So, nakakatuwa lang naman na yung mga sinasabi ng basher sa'yo is ini-entertain mo. So, ibig sabihin, nagbabasa ka. Ibig sabihin, ganito, gano'n, lahat inuusisa, nababasa mo. Yung mga sinasabi nila, makakatulong ba sa'yo yun? Na nagbabasa ka, hindi. Ini-entertain mo? Ano tawag ito? Pinapansin mo? Oo, in-entertain mo. Sinagot mo. Yun na nga. Sinagot mo. At binigyan mo linaw na isa lang anak mo. Para sa akin, sa bagay maganda rin, sagutin mo. Sagutin mo lang na sagutin. Hanggang sa merong matrigger ng matrigger. No? Okay lang naman, no problem naman, sagutin mo, paglilinaw at pagpapakilala mo. Okay, magpakilala ka. Pero yung tinatopic mo is negative. Yung tinatopic mo is nagmula. Sa di umano, sinasabi nila, ako daw ay ganito. 2, 3, 4, ang anak ko. Retokada raw ako. So, ano yun? Negative yun eh. So, focus ka na lang sa ganun. Ano mo sabihin ng iba sa'yo, tutukan mo, i-vlog mo. Pero hindi makakatulong sa'yo yun. Mas maganda, focus ka, personal vlog, iyo, yun sa'yo. Huwag mo sabihin sa vlog mo yung sinasabi ng ibang tao. Dahil alam mo kung bakit ko sinasabi to. Matitrigger. Bakit ka nga ba nasasabihan ng mga tao na 2, 3, 4 ang anak mo? At bakit ka sinasabihan nilang ito kada ang ilong? Bakit ka nila ginaganyan? Balik ba tayo sa umpisa? Ang katotohanan, wala ka dapat sa issue. Wait. Ang katotohanan, wala ka dapat. Wala dapat magsasalita ng ganyan sa'yo. Wala dapat magsasabi ng ganyan sa'yo. Kasi, kumbaga, tahimik ka. Tahimik yung buhay mo. Pero bakit nga? Bakit nga? Nadadamay sila. Nadadamay ka. Bakit nadadamay? Yung iba, nadadamay na sila. Balikan natin. Sa umpisa, gusto mo? Balikan natin. Sa umpisa. Kung bakit marami din yung nambabas sa'yo. Marami din yung nagsasalita sa'yo ng hindi maganda. Nadamay ka. Yan ang katotohanan. Di ba nadamay ka? Sa galit nila, doon sa isa. So ngayon, topic mo, negative. Personal vlog mo. Pero ang topic mo, galing sa basher. Na di umano'y 2, 3, 4. So, sinagot mo lang naman at nagpakilala ka, yes. Sinagot mo lang. Saan mo hinugot yung topic mo? Sa di umano'y sabi ng mga tao. Sabi nila, magkakamali kayo. So, ang sinasabi mo, mali kayo. So, sino yung inaano mo? Kayo, di lahat na. Saan mo hinugot yung topic mo kung bakit ka nagpakilala na isa yung anak mo, pangalawa lang yung nasa tiyan mo? Saan mo hinugot yung topic mo? Sa basher. Dahil di umano, sinasabi nila 2, 3, 4 ang anak mo. So, ibig sabihin, humuhugot ka ng topic na negative na binabato ng basher. Ganun ba? Yun lamang. Focus ka, girl. Kung ano yung personal, magluto ka dyan, naglaba. Yun, ganun, personal. Naglilinis ng banyo, nagmamap ng sahig. Personal vlog. Yun yung daily routine mo. Nagmamap, naglilinis ng banyo, nagluluto, nag-aagiw. Yun yung i-vlog mo. Personal vlog eh. So, sabi mo naman din, sa maghapon, pinipilit mo makagawa ka ng isang trabaho. Kung alin yung, at least bago matapos yung maghapon, meron kang nagawa. Yun. Pero huwag mo hugutan ng topic. Na, ang itinapik mo, hinugot mo doon sa binitawan ng bashing. Na sinasabi nila 2, 3 daw, 4 ang anak ko. Pero, mali kayo. Isa lang ang anak ko. At hindi ako retokada. Mali kayo. Hinuhugot mo yung topic mo doon sa binitawan ng ibang tao na hindi kaisang isip or kaisang damdamin nyo. Nag-gets yung ibig ko sabihin?
Nagets niyo yung ibig ko sabihin? Di ba? Personal vlog. So, napapakilala ka, ipakilala mo ako. Si ganito, ganyan. Ah, 40 years old, nakatira sa ganito, nag-aral ako sa ganito, nakatapos ako ng ganito, pinalaki ako ng magulang ko ng ganito, nakapag-asawa ako ng ganito, nagkaanak ako ng isa ganito, ganito, ganito. Yun lang, doon ka lang. Ay, hindi eh. Sabi nila, dalawa daw, tatlong anak ko. Sabi nila, rekto ka, dalaw ako. Sa bagay, binigyan mo lang naman ng kasagutan. Pero nakakaano naman, nakakatuwa naman, napatiba naman yung sinasabi ng basher. Eh, tinatapik mo pa talaga, naman talaga. O, di ba? O, yun lamang ang sa akin. Kaya na lang yung iba na asawa ng ibang mga sikat na vlogger kahit nagba-vlog pero napakaganda ng takbo ng channel nila, walang issue at hindi mo talaga pwedeng itapik dahil nakakahiya doon sa tao. No? Magpapasintabi bago pa itapik. Yung mga ganung tipo ba? O di ba? O, yun lang naman ang akin. Ako lang inawindang. Parang napag-isip-isip ko kanina habang ako nakaupo. Isipin mo nga naman. Magpapakilala lang sa sarili pero yung topic niya hinugot niya doon sa sinabi ng mga ibang tao. Na di umano, sinasabi nila dalawa daw, tatlo, apat ang anak ko. Magpakilala ka na lang kung ano ka, kung ilan ang anak mo, yun lang. Magpakilala mo kung ano yung sarili mo. Hindi mo kailangan sabihin pa, hugutan pa ng topic. So kaya ka pala nakapagpakilala dahil yun nga, dahil na-trigger ka ng mga taong nagbibintang sa'yo na dalawa, tatlong anak mo. So na-trigger ka to. Oh guys, nagits yung sinabi ko, di ba? Magpakilala ka, ang akin lang, mag-topic ka nang naaayon sa iyo. Galing mismo, personal mo, hindi yung hinugot mo sa passion mo. Yun. Magtatopic ka ng maganda, hindi yung may halong negative. O, di ba? Negative yung tinapik mo eh. Sabi nila, ganito daw. Dalawa, tatlo, apat. Sabi nila, reto kada raw ako. Okay na sana eh. Hinalo pa yung negative talaga. Pati yung asawa, na di umano sabi nga niya, yung dati, na siya daw nakaranas daw ng sobrang trauma, at saka na-depress. Eh, nagtapik pa rin talaga yun. O, di ba, ano na lang sabihin nung relatives, no? Nung mga lola, mga, yung dating asawa, di ba? Yung dapat hindi na yun tinatapik yun. Dahil ikaw lang nakakaalam nun. Personal yun na yun. Personal mo na yun. Hindi mo na dapat kailangan pa ikwento sa mga tao na nakaranas ka ng matinding trauma at depression. No? O, kasi wala man nagtatanong. Wala man nagsabi, ano ang naranasan mong buhay doon sa iyong dating asawa. Wala man nagtatanong. Personal na yun. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao o nung dating asawa mo pag napanood yun na sa piling niya, nung panahon, gawin na sa poder niya, na sa piling niya, ay kalbaryo pala ang buhay na dinanas mo. Di ba? Oh. Tsaka wala naman tatanong. Hindi inuungkat yung tungkol sa nakaraan mo. Kung anong sinapit mo. Oh, wag mamasamain ha. Ito, ito wag mamasamain. Ito, ano ko lang yun, opinion. Lahat tayo opinion. Yun yung pananaw ko yun. Bakit nga kailangan mong kumuha ng topic, doon mo hinugot yung topic sa di umano, ikaw ay may anak, dalawa, tatlo, apat, lima. O, paano tayong vlogger? Madang. Pwede ka mag-reaction din sa akin. O, sagutan tayo. O, di ba? O, yun lang. O, yun lang po. O, wag kang magagalit. Wag kayong magagalit yung iba. Opinion ko to. Lahat tayo may freedom of speech. And nakapublic ang mga video. Pareho tayong vlogger, pwede ka sumagot sa akin, magsagutan tayo, sasagutin kita, sagot tayo, palitan na tayo ng mga opinion. O, di ba? O, di ba? O, yun na. O, yun lang. O, yun lang. No, kung pakilala ka, kung ano ka, yun lang. Pero no need mo sabihin na ganito, hinugot mo yung topic. So, in-entertain mo yung basher. Nag-topic ang negative. O, di ba? O, ayun, yun lang naman. O, change topic tayo guys, at ilang minuto na yan. O, ito naman. Kay RJ naman tayo. Ito, ha? Para may may adobo na, may tuyo pa. Ang topic natin, dalawa, adobo at tuyo. O, ito. Kay RJ. Sabuatan daw pa ako sa mga antay. Which means po is, hindi ko naman po yun gagawin yung ikakabas sa mga kalinga. Kasi po, wala, nasa kalahatian mo lang po pag ako wala. Nagpa-interview si Arjin doon kay Salcedo. So, si Arjin nasa piling na ng mga anti-kalingap. Ano po? At ito ay naampun na ni Salcedo si Arjin bilang kamiyembro na ng kanilang grupo. Ano ba pangalan ng grupo nila? Ano pa po, maitataas ko sa kanila. Ayun sorry. po. Wait, stop muna. So, ayun na nga, nawala. Si Arjun na nga ay grupo, nasa grupo na ni Salcedo. Ayan, tuloy. So, yun nga yun. Kasi nga, ganun yung mga ibinabat na tulong. Ito na. Hindi mo na tayo gagamit ng video clip.
Ang akin lang naman, kung tutuusin sana, hindi, sa part ko lang to, sa part ko, kung tutuusin, hindi na natin kailangan na pakialaman si Arjun, dahil siya naman talaga ay wala na sa kalingap. Yes, yan din yung sinasabi ng iba. Huwag na pakialaman si Arjun. Yes, agree ako doon. Huwag pakialaman si Arjun dahil hindi na siya beneficiary pa ng kalingap. Yes, totoo yan. Huwag nating pakialaman. Pero, kapag binabanggit ang salitang kalingap, papasok at papasok ang mga reaktor ng kalingap. Huwag po kayong magtataka. Ano po? Kapag meron siya binibigkas na miyembro ng kalingap, sino man sa mga charity vlogger or mga reactor, huwag kayong magtataka kung merong nag-reaction sa kanya. No. So, ngayon, isang halimbawa, may nag-reaction kay Arjun na isang reaktor ng kalingap. Wala tayong magagawa. Ano po? Kasi content creator, reactor, at ikaw ay vlogger, lumalabas ang video mo naka-public. And may mga issue, mahilig kang magpasaring, mahilig kang umakyat sa live ng my live, tumambay sa live ng my live, at doon karay-karay nababagit na papag-usapan kung ano man yung pinag-uusapan or tinatalakay ng isang host ay nandun ka. Isang halimbawa kay Federico. Inuutusan ka ni Federico Manlaban. Natatandaan mo ha, may video clip ako niyan. Alam mo, tinatalakay ni Federico ang kalingap. Binabalahura ang kalingap. Kasagsagang ikaw naman ay nandun nakatambay. So parang nandun nagpapakita ka ng pagsuporta kay Federico. Nandun ka rin sa live nila, Salcedo. So ano tawag doon? Doon na lang para sa akin, kung ikaw man ay nare-reaction na dahil totoo naman na ikaw ay tumambay sa live ng mga anti-kalingap, kung saan doon ay tinatalakay na hindi maganda, hindi pabor para sa kalingap, ay ikaw ay tumatambay. So parang sinusuportahan mo doon. So ito ay nagpapakita ng pagsuporta sa kalaban o sumasang-ayon ka, sinasang-ayunan mo ang mga sinasabi nila. Ay sino ka ba naman? Ikaw si Arjun na dating beneficiary ng kalingap. So kung iisa-isahin lang sa pulmula yung iyong mga ginawa, yung iyong mga binitawang salita, siguro naman ay sapat na para masabing ikaw talaga ay antay na or palaban na or may galit na sa puso na naghahari laban sa kalingap, laban sa taong naka-scout sa iyo na si Edo. No. Ngayon, ikaw ay nagpa-interview kay Salcedo. Kung ako sa iyo, iniwasan mo or iningatan mo na wag na lang sigurong masaling, madagil, masagi ang pangalan ng kalingap dahil dito hindi maiwasan na ikaw ay mareaksyonan ng reaktor. Nasasabihin mong sinasabi na ikaw ay tumatambay di umano sa anti-kalingap or ikaw ay anti-kalingap na maaari na talaga ikaw ay anti-kalingap dahil kitang-kita naman talaga na ikaw ay nasa poder nila Salcedo. So ano pa ang dapat sabihin? Ano pa ang dapat sabihin? Ikaw ay hindi anti-kalingap, ay bakit ka nagpa-interview dito sa mga anti-kalingap? Ano tawag yan? Di ba? At dito karay-karay mo ang pangalan ng kalingap. So kung ikaw nare-reaksyonan, wala tayong magagawa. Pero para sa akin, siguro, agree naman ako kung hindi na dapat reaksyonan si Arjun dahil hindi naman talaga kalingap. Pero kung mismo naman talaga nanggagaling kay Arjun na dito binibigkas niya ang pangalan ng kalingap, wala tayong magagawa. No, wala tayong magagawa. Pangunahan niya na mag-ingat siyang magsalita. Huwag mabibigkas ang kalingap, sino mga vlogger o reactor ng kalingap, na sa ganun ay hindi na siya nare-reaction. At huwag siyang magparinig-parinig or mag-post. Nakita ko yung post mo, laban kay Sangkay. Kung ikaw man din ay galit sa reaction ni Sangkay, focus ka kung ano yung sinasabi ni Sangkay doon sa kanyang video. Pero ang post mo ay personal. Pagbalik tanaw doon sa di umano si Sangkay ay natulpo. Ang layo na ng issue. Bakit napunta ka doon? No, yun lang naman guys. Iwasan mo magsalita laban sa kalingap, mag-post, magpasaring, nang sa ganun na hindi ka ma-reaksyonan ng mga reaktor. At talaga naman pangita-pangita na ikaw naman talaga ay anti-kalingap na dahil mismo na dyan ka nagpa-interview kay Salcedo. So ano ang dapat sabihin pa dyan? Hindi ka nakalingap or anti-kalingap. Ano? O di ba? Yun na guys. Pwede reaksyonan kung kare-kare niya ang kalingap, nagpapasari sa kalingap. Wala kang magagawa kung durugin ka ng reaktor. Pero para sa akin siguro, ignore. Hayaan na lang. Pero yun na. Ingat ka na lang pagsasalita at huwag mo na lang bigas-bigasin ng kalingap. Dahil kahit sabihin mo, hindi mo kaya pabagsakin ng kalingap at sino ka para mapabagsak ang kalingap, eh hindi ka pa nangalahati sa kalingap. Yun ang tanong eh. No, yun nga. Sino ka nga ba? Para pabagsakin ng kalingap. Eh pero bakit nga ba? Napunta ka dyan sa anti-kalingap. Dahil, naghihigante, nagpapasusot, o nagpapahabol, hahabulin ka ng kalingap. Ay, what the? Ayun na guys, samahan niyo ako sa akin na next video. Unang topic natin, opinion ko lang. No? Kung magpapakilala, pakilala ka
wag mo hugutan yung negative. Kasi, ano sabi nga ay professional, gano'n, at target content ay personal vlog. Pero naghugot ng topic sa negative, sa sinasabi ng basher. Di ba? Yun lang guys, abangan nyo ako sa aking next video. Pakiclick naman po guys ang tapsa. Nasa ganun is, sa palasa po ni YouTube. Ayan.